Good evening po mga kapatid. I am God Maliwat. And I am John. Brother Michael here. And welcome po sa ating hindi masyadong late night after session fellowship. Woo! 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 Oh! Woo! 13 episode. Yon. Kung di nyo lang po alam, pinagplanuhan po namin yung intro na yon. Kahit na medyo hindi kami prepared, inayos namin. Para man maiba. Kasi hindi po alam ng mga kasama ko ano title ng podcast namin. Kaya pina-recite ko. So, bago tayo mag-start, sige po, mas maganda pangunahan natin ng prayer, ang ating program. Sige po, Brother God, total, ikaw na rin yung nag-start. Ikaw na rin mag-lead ng prayer. Tayo po yung manalangin. Ama namin nasa langit, Ama, salamat naman sa araw na ito. Hinayaan niyo po ang mga Fergo naman, kayo magkatipon-tipon naman sa iyong harapan. Upang ang mga Fergo naman, pagbulay-balayan naman yung mga salita, Ama. Hayaan niyo po mga Fergo sa aming pakikinigan, Ama. At ito na yung mga pag-aral naman ng mga salita. Tulungan niyo po mga Fergo naman na sa pamagitan ng fellowship ito, makatulong kami, Ama, sa iyong mga kapatid, Ama. Kahit ang mga Fergo naman sa mga bagong nakakilala pa lang lamang sa iyo, Ma. Fergo naman, salamat naman sa iyong dakilang pangalan. Huwag niyo hayaan naman ang mga sarili maitas, Ma. Tulungan niyo po, Ma, Fergo naman. Patuloy aming may dinayama yung mga sarili, Ma. At tunay yung mga Fergo naman, itong fellowship na to, ito yung magawa namin na maayon sa iyong kalooban, Ma. Salamat naman sa iyong dakilang pangalan, Ma. Guide us, Ma, with your Holy Spirit, Ma. And truly your name, Ma, Fergo, Ma, to be at lifted on high. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, syempre, anong latest? Kamusta ang buong araw natin? Kamusta kamusta youth fellowship? Yung paldo. Anong paldo? Okay din. Nakasama namin yung dalawang new baptized na ating mga kapatid. Nice. So, That's good. So, katulad nung nakakatuwa siya, nakakatuwa lang siya because dahil sa mga past episodes natin, it really helped us na encourage or parang malinawan yung mga kapatid natin na makapagbautismo para hindi lang para siya di ba, for membership or because of katulad ng mga pinag-usapan natin, it's like the very first step. Kaya naunawaan nila to and mismo sila na yung naging eager na magpabautismo. Kaya kanina parang naging magandang salubong yung tinuro kanina, parang introduction sa kanila sa pagiging isang na true Christians. So masaya kami kasi nang libre din si leader. Wow. Oh. Si Janata walang natutunan, Di ata siya masaya nun, nung fellowship niya. Walang masabi. Walang kwenta ba? Walang kwenta? Kala ko walang kwenta eh. Tahimik ka eh. Ganun ka lang na gano'n. Parang hindi ka naniniwala sa mga pinagsabi ni God eh. Okay naman yung flow ng youth mission namin as usual after ng worship service. Magkakaroon kami yung pagtitipon-tipon. And then, naging speaker namin si Ate Cha. So, si Ate Cha, parang sinamaris niya siguro yung naunawaan niya sa worship service. Ipinayag to sa amin. Then, after that, nagkaroon kami ng after ng sharing ni Ate Cha, nagkaroon kami ng sharing batisa. So, paikot siya one by one. Ayun naman, although yung iba medyo napagtaka kasi hindi sila naka-share kahit ano, but Why? siguro hindi ko rin alam. Ayun, continue pa rin. So, ayun, okay lang.
So, wala silang natutunan. Okay. Kasi walang na-share, sabi mo. Yeah. Okay, so, bali-balita naman. Kamusta naman ang ating mga buhay sa bagay, wala pa yung klase. Di pa start ang klase niya, pero kamusta naman ang kamusta naman ang whole week? Pero, ang weird, walang pasok. Weird Okay, ba? Ito ko na isang week ng prayer. For the first time ulit. Wow. So, ano na lang yun? Ngayon lang yun. Di na ulit? Oh, Next week ulit. This week. kaya nga, weird. Weird nga, ngayong week lang, weird nga. Sa akin naman, ano ba, masabi ko, may ano pa rin, may pagdidisiplina pa rin ng Panginoon. Nakikita ko pa rin yung yun nga, we're still in the process of, kumbaga, denying ourselves eh. So, nakita ko yung sarili ko this whole week na parang, still there's me inside. Meron pang nabubuhay na lumang pagkatao. Dahil din sa mga circumstances na nangyari this week. So talagang sobrang thankful din ako at blessed kasi nakita ko na hindi pa yon. But still God give us time para makita yung ating mga mistakes para may tama. Sabi nga, 'di ba? Kailangan natin kasi bumalik sa una nating pag-ibig. So, ang unang pag-ibig yung yung kumbaga memorable para sa atin. Memorable para sa Panginoon. Kasi yun ang naaalala niya eh. Unang pag-ibig. And yun ang pinagpipray ko this past week na manumbalik yung first love. So, tapos na naman ang isang araw ng pananambahan kasama ang Panginoon at siya nangusap pong muli sa atin. Ano naman ang ating total, kayo naman ang nag-sharing, kayo naman ang mag-share. Ano ang naunawaan nyo? Ano ang mga kumbaga pinarinig ng Panginoon sa bawat sa atin. So kamusta ang turo ng Panginoon? Brother John, kanina pang gusto i-share. Siguro sa isa sa tumatak dito sa akin sa preaching ni Pastor Jong is about having Christ So having Christ being clothed in you or being remained in you. Kasi truly di natin ma-please si God if we do not go or we did not use please Him through Jesus Christ kasi si Jesus Christ ang kayang mag-please kay God. Ano pa ba? Especially also may binanggit na ating Pastor John ganyan na some unbelievers and as well as Christians nabanggit that Jesus is a man and dito binanggit nga if we think of Him as a man dito magkakaroon ng kaligtasan kasi ang nag-isip punto kasi nito as a flesh He died from the cross but He was raised from the dead. So by the death we receive natin yung Holy Spirit that makes that pinapaalam sa atin that Jesus is not a man but a God Himself. So ayun lang. Ikaw, Brother God. Ganda lang pero yung this past few weeks sobrang siyang align sa nangyari mostly sa
ginawa natin. Kasi since nung Friday, nakahanda na siya hanggang sa turo ng dalawa natin pastor. Kasi kaya, yung katulad ng last podcast natin, makikita mo, ewan ko ba, nababaliw na ako kasi doon sa yung, mo yun, parang, maunawaan mo ng mabuti na mahirap talaga yung panganak mo. Parang mararanasan mo talaga yung kahirapan ng isang babae ng panganak. Kasi katulad ng sabi ng ating pastor kanina, tamang ang hirap. Tumatak sa akin yung lalo na yung sa Mateo. Sa Matthew chapter 25 verse 31 hanggang 46. Sabi dito, tapat na pagparito ng anak ng tao sa kanyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung makagayoy luklok niya siya ng luklukan ng kanyang kalwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila yung pagbubukod-bukod din niya gaya ng mga pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan katapat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari, sana nga sa kanyang kanan, susiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahan ninyo ang mga kaharian na nakahanda sa inyo, buhat ng itatatag na ang salibutan. Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y yung pinakain. Ako'y nauhaw, at ako'y yung pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramdam. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y naibalanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sagutin siya ng mga matuwid. Nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, o nauhaw at pinainom ka. At kailan ka namin nakitang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramdam ka. At kailan ka namin nakitang may sakit, o nasa sa bilangguan at dinalaw ka namin. Kaya nga, dito, nakikita ko na, diba, kasi tinuro sa atin nung Friday na really, hindi natin kaya. Or parang, there's no good things. Kaya sinabi nun, diba, na only Jesus Christ is the good soil and the good tree. Kaya, mismo, yung sarili nating mga fruits is, it's like nothing lang Parang alam mo yun, kasi we have this sinful body and we have old self. Lahat ng gagawin lang natin is just, but yung ibe-bear nating fruits is galing lang sa sarili natin, which is bad. But from Christ, lahat ng mga fruits natin is, parang it's, lang siya, good lang siya. Kaya nga, katulad ng mga matutuwid dito sa sinabi, sila mismo, hindi nila alam na sila yung gumawa nun. Because, namatay na sila sa luma ng pagkatao nila to the point na si Jesus Christ na yung naninirahan sa kanilang buhay. And mismo, nagaling ako kasi hindi nila alam yung ginawa nila or alam mo yun, hindi lang sa pagiging humble but they're clueless of what they did. Kasi ganun nila na-deny yung old self nila na si Jesus na mismo yung gumalaw sa buhay nila. Kung parang hindi na nila inaangkin na sila yun. But mismong our God did that. Parang ang Panginoon ang may dahilan. And thinking about it, like kung mabubuhay ka araw-araw, ang hirap kasi kung lahat ng mga bagay nakikita. Kasi may mga mata tayo, 'di ba? Kasi kung lahat ng mga bagay nakikita natin na ginagawa nating mabuti, parang gusto natin tayo yung makilala dun or tayo yung mahal dun. But sila, they're different. Kaya sabi ko, we really need to die. Sabi ko. Kaya, ayun lang naman. Okay. Yun nga base dun sa mga ipinahayag kanina sa atin sa worship service.
um, um, talagang pinoint out, especially kahit no Friday pa, na without Christ talaga, we cannot be a good tree or a good soil. Kasi 'di ba, ang talata na ginamit sa atin ng Panginoon is sa Romans chapter 1 verse 1 up to 4, sa first part ng ating worship service. Romans chapter 1 verse 1 up to 4. Sabi dito nga, si Pablo na alipin ni Jesucristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay sa makatuwid bagay si Jesucristo na Panginoon natin. Dito pinopoint out talaga ni Paul na ang mabuting balita, yung gospel, ay walang ibang pinatutukuyan kundi si Kristo. At bilang isang mananampalataya, we need to have Jesus Christ in our life. Diba? And how do we have Jesus Christ in our life? It's only through the Holy Spirit. Diba? Na kung saan sa pangaral ng mabuting balita, which is yung krus ng ating Panginoon Jesucristo, yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, ito yung naglalaman ng kapangyarihan, nagpapakilala, nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos, which is our salvation at yung buhay na walang hanggan. Diba? Kaya nga bilang mga mananampalataya sa Christian, we should really have Jesus Christ in our lives so that we can bear fruits, diba? Tulad nga nung kanina na pag-usapan, diba? Jesus Christ did everything. Diba? Si Jesus Christ ang nag-work. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesus, we are saved. Diba? Through His death, we are saved. We've been saved because of His death. Diba? So, yun ang tinutukoy na biyaya para sa atin o grace. Sabihin, wala tayong ginawa. Diba? Wala tayong ginawa para maligtas. Ang gumawa ng kapamaraanan noon ay wala ibang kundi si Jesus Christ. Ang kailangan lang nating gawin ay panaligan, sampalatayanan, na ginawa niya yon, na nagawa niya yon, 'di ba? Na manalig tayo na ginawa niya yon para sa atin. That's why we cannot boast. Wala tayong may pagmamalaki. Hindi natin pwede sabing meron tayong ambag sa kaligtasan na yon. Dahil wala talaga. Wala talaga tayo. Ano bang sa atin, 'di ba? We are sinners. 'Di ba? Napag-usapan na natin 'yon sa natin, sa mga ilang session natin, sa fellowship natin, na dahil sinner tayo, wala talagang mabuti sa atin, 'di ba? Because of sin, we are considered kumbaga unworthy before the eyes of God, 'di ba? Kaya nga napakapalad natin, to which point is sa panahon natin ngayon, marami pa rin yung nagkakamali ng pangunawa na about do sa salvation na ginawa ng ating Panginoon. 'Di ba? Kaya nga nakakalungkot na yun nga, na mention, na share sa atin kanina, na meron pang mga mananampalataya, they believe na grace is not enough. Diba? Medyo nakakalungkot na marami pa rin na nag-iisip na
hindi sapat ang grace. So parang ang pinupunto nila, hindi sapat yung ginawa ng Diyos. Kasi pag sinabi mong grace is not enough for you to be saved, parang sinasabi mo na, yun nga, God is not perfect. God is not powerful. Kasi may kulang. Diba? At yung pinupunto nila is dapat meron kang works. Diba? Yun ang sinasabi nila eh. Ang pinupunto nila, dapat yung grace meron kasamang works. Diba? Para ma-save ka. So parang pinupunto, meron kang parte sa kaligtasan. Which is nakakalungkot. I hope nawa kahabagan sila ng Panginoon, buksan ng Panginoon yung mga kaisipan ng mga kapwa natin mananampalataya sa ganung mindset na kailangan nilang magsumikap. Actually, yung ganung concept ng works, ano yun ibang religion ang gumagawa niyan eh. Kaya tingnan mo, 'di ba, ang ibang religion, anong mga ano nila, para daw maligtas sila kailangan magpilgrimage sila, bumisita sa mga specific na location, gumawa ng ganito, 'di ba? Ano pa ba? Mag-ayuno, magpunta sa prayer mountain, mag-fasting, ano pa ba? Marami. 'Di ba? Yung iba nga nagpapapako sa krus para daw patawarin sila sa kaligtasan. 'Di ba? Which is, yun nga, nakakalungkot na, ayun, doon pa rin tayo papasok. Makikita natin, masabi pa rin natin na hanggang ngayon, hindi pa rin nila kilala yung Panginoon na pinaglilingkuran nila. 'Di ba? Because if you believe God, because if you believe that you say to yourself na kilala mo ang Panginoon, then you should know how powerful God is, how mighty God is. 'Di ba? At dahil siya yung tunay na Diyos, wala nang hihigit sa kanya. 'Di ba? We cannot, kumbaga, hindi natin kayang i-apprehend, and there's no limit sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, kung ikaw ay talagang sinasabi mo na nakakakilala sa Panginoon, you know na, you believe na yung ginawa niya, 'di ba? Yung salvation na ipinagkaloob niya sa atin is enough. Enough na. 'Di ba? That's why we really need to have faith. Yun ang kailangan natin eh. Sampalatayanan yun. 'Di ba? Paniwalaan na enough na yun. Yung ginawa niya. Pero, ang tanong ko kasi, bakit napunta tayo sa topic na, yun nga, bakit kailangan nating, ano tawag dito? Bakit, kumbaga, ang ano natin is, bakit ang pinag-uusapan kanina, bakit napupunta sa kailangan natin magkaroon ng bunga? Brother Jan. Kasi 'di ba? Kahit saan eh. Kung i-connect natin 'yun sa second worship service natin, 'di ba? Bakit? Kasi title ng second worship service natin is Running Well in the Truth. 'Di ba? Bakit? Siguro, kasi base na ako dito. As believers, dapat ang karoon tayo ng bunga. Kasi, by the end, it is God na ito yung maging siguro basehan ng
judgment, I think that's nga dito, that God will judge our fruits in the end. Also, kasi kung di natin masasabing talagang namatay na tayo from the sin, purification of Christ, kung hindi tayo magbubunga ng magandang bunga. So, ayun lang siguro. Okay. Oh God. Bakit nabanggit na kailangan nating mamunga? Wait, Bakit kailangan nating mamunga? Kasi God. Baka nagaan yung internet niya. Wala pa kasi yung internet provider ni kakabit. Kaya nawawala si brother God. Diba? Yun ang yun ang isa rin sa sa parang naging question sa akin. Bakit kailangan nating mamunga? Diba? Medyo naglalag ka, brother God. Sorry. Naglalag ka. Medyo delay yung internet mo. Ano po yung Hello? Medyo nawawala ka. Try mo ayan. Andiyan ka na ba? Nawawala ka brother God. Naglag ba ako? Oo, naglalag ka. Yeah, Ayan. Andiyan ka na? Hello. Wala, ikaw kasi yung ipapakabi natin internet, di mo inaasikaso eh. Nawala. Wala talaga. Hindi, mas maganda mag-record siya. Diba? Yun ang isa sa mga ko na parang, why? Hello, brother God, diyan ka na ba? Doon talaga. Nagde-delay. Yes. Diyan ka na? Wala. Yung internet mo kasi nga, baka yung internet mo niyan. Hello? Yes. Diyan ka na? Okay. Yes. Medyo nagde-delay ka pa rin. Mic check ka nga, mic check. Mic check. Hello, guys. Okay. Bakit kailangan nating mamunga? Based dun sa mga nabasa natin, kasi yun diba? Check ko lang. Good fruits is itatapon tayo sa apoy. Kasi 'di ba? Sabi doon kanina na we all bear we all bear fruits, but what is important is yung fruits na meron tayo. Kaya I think yung fruits na yung purpose ng fruits is like tatak na we are belong to Christ, like we have Christ in our lives. Kasi kung yung bunga natin, iba, it means wala tayo sa branch ni Jesus. Lang, ay siguro sa heart. Okay. Actually tama naman siya. Sa totoo lang, dito papasok ngayon yun na of course, we, 'di ba? Nananampalataya ba tayo sa Panginoon Jesus? Ha? Yes. 'Di ba? So, we believe na
na yung ginawa ni Jesus Christ sa cross is enough for our salvation, correct? We believe, Yes. di ba? Amen. So the question is, what's the proof? Remember, what is faith? Ano sabi, ano ang faith sa Hebrews 11? Paniniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyari. Diba? So, paano natin mapapatunayan na nananampalataya tayo? Because of the fruits. Sabi nga kanina, 'di ba, yung fruits Kaya na pa rin si James. Oo, kaya nga 'di ba, pwede natin i-connect na pwede tayong pumasok doon na kasi feeling ko yun ang misunderstanding ng mga believers nowadays na yung salvation mo hindi lang dapat faith, Sapat. hindi sapat faith, dapat merong works. So ibig sabihin, yung kaligtasan mo hindi lang pananampalataya, kailangan may gawa din. Yun ang ata pagkakaintindi ng mga mananampalataya. But they are wrong. Ang works hindi connected sa process ng salvation mo. Kasi tapos na 'yun. You only need ang kailangan lang natin ngayon is sampalatayanan. 'Di ba? Sampalatayanan, and at the same time yung pananampalataya natin may katunayan. Like ito yung pagkakaintindi ko. It's like parang hindi ka pwedeng humarap sa korte na sabihin mo magte-testify ka tapos wala kang ebidensya. 'Di ba? Ano ba yung purpose ng ebidensya? Pagpapatunay yung purpose ng mga ebidensya is kumbaga napaka-importante yun kasi yun na nagpapatunay sa mga bagay na sasabihin mo. Kung nakita mo man ito, narinig mo, Totoo, hindi. o 'di ba? Yun ang magde-decide kung totoo to o hindi. So I think the fruits, kaya nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng fruits is para mapatunayan kung genuine yung faith natin. Kung totoo yung faith natin. Wow. Sabi nga ni James, 'di ba? Sabi ni James, kahit demonyo may pananampalataya. Kaya pala fruits tayo ni Jesus. And then it also yung fascinating thing about that fruits, sabi nga kaka-speak sa atin, 'di ba? Kakaturo lang sa atin, hindi lang nung kundi nung Friday din. Yung fruits is the manifestation of Jesus Christ in our life. 'Di ba? Sabi nga doon it's the manifestation of the life and death of Jesus Christ in us. Na kung paano tayo mga mananampalataya ngayon, tayo ay ang mga naging bunga ng fruits ni Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ ang tinawag na di ba, first fruit. Siya yung first fruit ng resurrection, ng pagkabuhay na muli, 'di ba? Why? Kasi yun yung Yun, 'di ba? And pinaliwanag sa atin na hindi lang kumbaga nakakatuwa nga, 'di ba? That's why very important na unawa natin to na kailangan talaga nating sumunod or matulad sa pamumuhay sa naging buhay ng ating Panginoon Jesus, kasi even his life is the example. Kasi 'di ba? He predicted his own death.
At hindi lang niya pinredict, in-explain niya kung ano ang pagkagaya ng kamatayan niya, di ba? Saan ba yun? Saan ba natin mabasa? Wait lang. Sa Matthew chapter 7, tingnan nga natin. Ito ako nagkakamali. I'm sorry. John chapter 12. John chapter 12 verse 23 to 28. Ito, 'di ba? Ito mismo si Jesus Christ ang nagsasabi nito eh. 'Di ba? Sabi niya, John chapter 12 verse 23 to 28. At sinagot sila ni Jesus na nagsasabi, dumating na ang oras ng anak ng tao ay luluwalhatiin. So, he talks about himself. Diba? Verse 24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa. Ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ito important fact na sinabi ni Jesus Christ. Pagtapos niyang sabihin yung or parang itel na yung mararanasan niya, binigay niya tong masabi natin to parable eh, 'di ba? Na kung saan dapat mamatay yung unless na mamatay ang isang butil ng trigo at mahulog sa lupa, 'di ba? Hindi siya mamumunga. At tinutukoy nito yung kamatayan ng Panginoon Jesucristo. Through His death, 'di ba? We've been saved. And because of that na naging grace para sa atin, He was resurrected and been glorified. Kaya nga kadugtong nun, 'di ba? Ang sa pagdating sa 25, 'di ba? Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan niya sa buhay na walang hanggan. 26, tuloy natin. Kung ang sino mang taong naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Diba? Ngayon, sino tinutukoy niya dito sa 26? It talks as believers. Na dito, dineclare talaga ng ating Panginoon Jesus na it's sinabi talaga ng Panginoon na kung nananampalataya ka talaga, make it genuine, make it true. Kasi alam ng Panginoon ng because Jesus Christ is powerful enough to know kung anong nasa puso ng tao. Kaya nga 'di ba may instances na kahit na parang tuwan-tuwa yung mga tao na tinatanggap yung salita niya, pero may mga part doon na sinasabi na alam ni Jesus Christ hindi sila nananampalataya. Alam ni Jesus Christ yung mga puso nila. And hindi tayo makapagsinungaling. 'Di ba? Dahil alam ng Panginoon kung sino lang ang mga nananampalataya sa Kanya. And this is the truth. Kasi sinabi mismo ni Jesus Christ. Sinabi niya sa 24, 'di ba? Verily, verily, I say unto you. O sa Tagalog, 'di ba? Sabi nga sa Tagalog, katotohanan. So it's truth. Dalawang beses siyang in-emphasize na it's the truth. And pagdating nga sa 'di ba? Pagdating nga sa Matthew, inexplain ng Panginoon Jesus na we should bear fruits.
'Di ba? Na kailangan na na manampalataya na yung pananampalataya natin hindi lang kumbaga dinedeclare natin, kailangan may pamuhay natin. 'Di ba? Hindi lang isang sabihin ng labi natin, may pamuhay natin. Kaya nga nakakatawa kasi all of this mga pagtuturo ng Panginoon natin, isa lang ang pinapatuko yan. Lagi talaga. Na dapat talaga si Jesus Christ ang mabuhay na sa atin. At paano lang mabubuhay si Jesus Christ? We need to die. Yes. 'Di ba? At paano mabubuhay si Jesus Christ sa atin? Just like a seed, we need to die. At paano magmamanifest yung buhay ni Jesus Christ sa atin? Yes, we need to die, but at the same time, sabi nga, ang seed dapat talaga mamatay. Dahil ang seed, pag namatay, mamumunga. Ngayon. Kaya nga sabi ko, grabe si Lord sa church natin. Pero yung mga una tinuro sa atin, deny ourselves, we need to die. Yes. Next, sumunod, kailangan mo ulit mamatay through baptism. Next ulit, kailangan mo ulit mamatay tulad ng babaeng nanganganak. At ngayon, kailangan mo ulit mamatay tulad ng isang seed para mamunga. Pero nakakatawa dito ako medyo na siguro kailangan ko i-clarify 'yon. Kailangan nating mamatay, 'di ba? Ulitin ko, kailangan nating mamatay. 'Di ba? At ang sabi ng Panginoon, paano tayo mamunga? If Jesus Christ lives in us. Kaya nga, through Jesus Christ, 'di ba? So paano nga tayo mamumunga? Kailangan yung seed mamatay. 'Di ba? Para tayo mamunga. Ang tanong, tayo ba yung seed? Hindi. Sino? Branches lang tayo. Si Jesus. Si Jesus pa rin. Si Jesus yung namatay. Yeah. That's why, yun nga eh. Ano ba, ulitin natin, ano ba yung baptism? Together with Christ. You die together with Christ. Not you dying lang. Diba? Kung paano namatay ka, pakikisa mo yun sa kamatayan Jesus Christ. And I think, dito at papasok ngayon yung parable ng seed, yung for soil. Kaya ngayon parang naging clear sa akin na, oo nga no. Kasi dati prayer ko ganun eh. Lord, gusto ko yung puso ko maging matabang lupa. Yes, tama. Pero mali pala. Mali pala. Ngayon ko lang naunawaan. Kasi once na tinanggap mo si Jesus Christ, matabang lupa ka na. Kasi yung seed, dun lang namatay eh, sa matabang lupa. Pero hindi ka magiging matabang lupa unless your old self is still living. Naintindihan nyo ba? If your old self is still living, you will not be a good soil. Kasi sa totoo nga eh, walang good soil sa atin. Yes. Only Jesus Christ. At magiging good soil lang tayo kapag si Jesus Christ na yung nasa atin. Kaya nga doon ko sabi ko nga 'di ba, parang tag dito. Actually sinesearch ko siya kanina, sabi ko parang paano ba gawing good soil ang soil? Iniisip ko, sabi ko, o nga no, paano ba gawing good soil ang soil? Fertilizer? May fertilizer na ba nun? Sinaunang panahon? Noong time ni Jesus Christ? No Old Testament? May fertilizer na ba nun?
I think meron. Meron. Meron? Meron. Meron. Meron nun. Yun yung pataba, yung mga dumi, yung mga yung natural fertilizer, 'di ba? Kasi habang inuunawa ko talaga 'yun. Doon ko na realize para maging matabang lupa tayo, kailangan malagyan tayo ng fertilizer. Hindi lang 'yun, bubungkalin, tatanggalin lahat ng mga damo, mga dawag. Tapos tsaka lalagyan ng fertilizer, 'di ba? And may talata sa Bible na hindi ko lang maalala pero I think it's in Psalms na si David ata nag-proclaim noon na ang tingin niya sa sarili niya mababa. And I think yung pagiging matabang lupa also speaks about killing ourselves. Kasi tatanggalin lahat doon Yung mga unnecessary na mga damo, mga binhi, mga roots, 'di ba? Tatanggalin 'yon. And I think that's also represent Satan 'Di ba? Tatanggalin lahat. Kaya nga yung pagpa-fertilizer ng lupa, I'll say matrabaho, mabusisi. Kasi dapat wala kang ititira doon. Same thing sa atin If we really want to have that faith, to be genuine, to be true, 'di ba? We really should deny ourselves or kill ourselves and let Jesus Christ fill us in. Siya yung magpupuno sa atin. And then, yun nga we will wait para yung seed na yun mamatay. And I think, yun nga yun tama nga kayo na, dapat, ito na rin yung, pwede natin i-connect, ito rin yung proseso ng, tulad ng isang babaeng pinanganganak, para maranasan ang pagkasilang na muli. Diba? That's why we should really check ourselves. Diba? Yun kasi yun Kaya nga bilang isang mananampalataya na talagang nananampalataya ka na si Kristo ay namatay para sa iyo. At ang katunayan nun, your life will change. Magbabago talaga yung buhay mo. And the life of Jesus Christ will manifest. Yun nga, 'di ba, sinabi ng Panginoon kung nasan ako, dapat nandun ka. Kung anong gagawin ko, dapat ginagawa mo. It means hindi na talaga ikaw yung nabubuhay. Kaya nga tama nga yung sabi sa atin kanina na even if you're in the ministry, si Lord dapat ang kumikilos, hindi ikaw. And also about that, kung bakit tayo maluluwalhati, bakit shiner yung parable na yun about sa goats and sheep, 'di ba? Doon natin naintindihan na bakit ganon, bakit nung pinupuri ng Panginoon Hesus yung mga tupa, 'di ba? Pinupuri niya kasi wala akong pagkain, pinakain niyo ako, wala akong damit, dinamitan niyo ako, wala akong matirahan, pinatuloy niyo ako. And then ang sagot ng mga tupa doon, 'di ba? Yung mga matuwid. Lord, kailan ka namin pinakain, kailan ka dinamitan, kailan ka namin pinatira? Actually, bakit ganun? Ba't di nila alam? Ulyanin ba sila? 'Di ba? Parang yun pala, tama nga naman. Because their old self is dead. Wala kang naaalala na ginawa mo. It means whatever you did or whatever you are doing right now, it is Jesus Christ who leads you. Ibig sabihin hindi na ikaw.
Kaya nga yun nga, nakakatuwa kasi parang na-rebuke din ako ng Panginoon. Kasi number one trait natin yan eh. Lalo na kapag may ginagawa tayo sa Panginoon, sinusumbat natin. Diba? Sorry, pero madalas, kahit mananampalataya, niyayabang yan. Oh, yes. Diba? Which is Most of the times. diba? Most of the times, diba? Parang kanina lang, naririnig ko rin yun eh. So, parang, diba? Kasi parang, diba? Kaya nga, nakakalungkot pag laging naririnig mo sa isang mananampalataya, ako gumawa niyan, ako na lang, ako ang ako ganito, ako itong ginagawa, ako yan. That means, it's a clear proof din na that is not Jesus Christ. Yes. Diba? I don't know, pero wala akong nare-recall na may sinumbat na gawa si Jesus Christ. Diba? I think wala. Minsan pa nga, nakakatawa pag nagpagaling siya, hindi nga siya nagpapakilala. Tapos, yung pinagaling niya, hinahanap siya. Sino yung Kaya nga, diba, nung may tinuro parable na yung bulag, tinatanong siya ng mga presay, sino nagpagaling sa'yo? Hindi ko nga alam eh. Basta ang sabi niya, diba, maghilamos lang ako. Diba, parang, oo nga, no? Pero minsan nakakalungkot ang mananampalataya. Ako, ganyan eh. Oh, Tama. Nagano ako. Diba? And I think, nakakatawa kasi pinaunawa sa atin ng Panginoon kanina. Diba? Na dapat, hindi ganyan. Hindi yan ang bunga. Bunga ng kayabangan yan. Hindi yan bunga ng Holy Spirit. Diba? Kaya nga sabi ko, oh Lord, guilty as charged. Kaya nga nakakatawa kasi 'di ba? Tinuro sa atin sa second part ng worship service. Paano natin ma-maintain yung ganon na of course we believe now, 'di ba? We believe that Jesus Christ died and Jesus Christ work our salvation. How do we maintain that truth? Kaya nga sabi, running well in the truth. Ibig sabihin, paano natin ma-maintain yung katotohanan na yun? Diba? Yung pananampalataya na yun. Sabi nga doon what to do to run well with our faith? Diba? Paano ka tatakbo ng mabuti, diba? Na may katotohanan, yung pananampalataya mo. Diba? Nakuha niyo ba yung mga points na yun? Yes. So ano yung number one na na way? Oh, ano yung number one way? Reach forward. Oh, ano yun? Ganon, reach forward. Ano yun? Ano yung reach forward dyan? Wait lang. Ayan. Okay. Reach forward. Yung punta tayo sa Philippians chapter 3, verse 3 up to 4. Nakasulat doon. Sagwat tayo ang pagtuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at mapupuri kay Kristo Jesus at wala anumang pagkatiwala sa laman. Bagamat ako yung pagkakatiwala sa laman, ako ang iba ay nagkaakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. Basically, ito sa una ako dito.
we must not kumbaga, reach through our flesh or worldly needs, but sabi dito, the ones who worship are nagsisimapuri kay Diyos. So, kailangan natin reach forward. I think, reach forward through Christ. Yun lang ako siguro. Okay. Ikaw, God. Anong pagkakaintindi mo sa reach forward na step? I think ko yung reach forward is parang kailangan may cut ties yung mga with your old self. Kasi katulad ng binasa natin, like with our old, like ayun, sabi, na limutin ang mga bagay na sa likuran at itungo ang mga bagay na sa hinaharap. Nagtutumo din ako sa hangganan sa nagtimpala na akin ng dakilang pagtawag ng Diyos na Kristo Jesus, kay Kristo Jesus. Para kumbaga, with our old self, we can never reach forward. Kung parang ito yung nagda-drag us down just stay in the same level. Like, yes, nag-church ka, diba? Yun, nag-ministry ka. But like, kung you still have this old self, it's really hard kasi you can never reach forward. And problem nun is like, para tayo nag-reach forward kasi may ginagawa tayo. But really, because our old self still lives and not Jesus Christ, is, parang, we're still in the same spot. So, yun lang. Siguro may dadagdag ko doon. Kailangan kasi nating intindihin eh. Diba? Pag sinabi mong reach forward, you're going to grab something in front of you. Or you're going to touch, I don't know. Or you're going to follow. Kasi forward, di ba? Pero sabi nga doon eh, lalo na doon sa talata na binasa nyo nga, di ba? Kailangan natin na tatapwat, sabi nga sa verse 13, tatapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Meaning, you are not focusing on what's in front of you. And bilang isang mananampalataya, sino ba ang nasa harap natin? Jesus. Diba si Jesus Christ? So, if we are now facing Jesus Christ, there's no point of turning back. Hindi ka nalilingon sa likod. At ano ba yung nasa likod? It's your old self. Kailangan nating itindihin yun. Ano ba ang problema ng old self natin? Kasi gusto ng old self natin, sabi nga doon may 3 points eh. Number 1, gusto ng old self mo ina-acknowledge. Gusto ng nandumang pagkatao mo, siya ang kinikilala. Number 2, sabi doon, prioritize. Siya ang inuuna. Siya ang prioridad. At pangatlo, reign. It wants to reign. Yun, gusto niya maghari. That's why, sa 3 points na yun, ito yung mga bagay na, yun nga eh, nagbibigay ng katitisuran, nagbibigay ng hindrance sa atin para mag-look forward. Kaya nga gusto ko yung kantang Christ is enough. Kasi you are now focusing your eyes on Jesus Christ. And if you really know, babalik na naman tayo doon, if you really know Jesus Christ, diba? He's the Son of God. He is God. May kakailanganin ka ba? Wala na. May hihilingin ka ba? Wala na. At yung mga pangangailangan ng old self mo, hindi mo kailangang dalin yon if you are now facing Jesus Christ. That's why you need to remove it. But sometimes yun nga kung hindi mo pa rin dinideny yun, masabi ko na ito yung struggle. Ang nangyayari kasi, we are looking at Jesus Christ. We are facing at Jesus Christ. Pero still, you want Jesus Christ to acknowledge you?
'Di ba? To na ikaw pa rin ang prioritized, at number 3, dapat ikaw ang nag-aari, hindi si Jesus Christ. That's why may talata nga sa Bible, 'di ba, na sinabihan ng alagad ng Panginoon yung alagad niya na sumunod ka sa akin. At ano nangyari? May mga alagad na umayaw, 'di ba? May mga alagad na teka lang po, bago po ako sumunod, papalibing ko muna yung namatay ko. 'Di ba? Sila mismo yung nag-aano. Kaya nga tulad kanina, sa totoo lang, habang naghihintay ako kasi may gagawa ako ng video ng tawag dito, ng invitation video, sa hindi sinasadyang pangyayari na may naririnig akong usapan na hindi ko naman dapat marinig. 'Di ba? At sa totoo lang, naiirita ako. Kasi ang nangyayari, parang ang lahat na naririnig ko puro patungkol sa ako. May magsasalita na ng iba, ako. That's wrong. Dapat doon pa lang kailangan nating tanggalin na yung mindset na yun, kasi bilang isang mananampalataya, lagi kong sasabihin sa inyo, kahit actually sinabi ko na rin sa ibang mga kabataan yun kanina, once na ikaw ay nag-decide na sumunod sa Panginoon, there's no reason for you to say any reason anymore. Dahil sino dapat ang nasusunod? Ang Panginoon. Even in our ministry, kahit sa mga ministry kinabibilangan natin, wala tayong reason, sa total, wala tayong say para kumbaga, anong tawag doon? Ipilit yung gusto natin na mangyari. Wala na tayong karapatan na, kumbaga, yun nga, halimbawa, busy ka, hindi ka available, hindi mo na pwedeng i-reason yan. Because you decided, you are dead now. At uulitin natin yon, ang patay, wala na pong pakiramdam. Wala. Diba? And yun ang nagiging hindrance kung bakit nagkakaroon ng problem. Kasi, ang inaano pa rin natin, kailangan yung gusto mo pa rin ng masunod. And I know it's hard. It's part of the process of denying ourselves. But we should really overcome that. Hindi kasi pwedeng laging, yun nga eh. Ang nangyayari kasi parang nakokompromiso na. Like parang, okay, halimbawa si Jan, sinabi niya hindi siya pwede, hindi siya available that time. Ang gagawin natin, okay, sige, naintindihan kita. Pero dapat hindi. Because you decide. Diba? You decide. Sabi nga even in our ministry, sa lahat ng service na ginagawa natin, it must be Jesus Christ who will lead, hindi ikaw. Yun yung denying. Kahit na I'm sorry, kahit na sabihin mong gusto mo or may emergency, but it's not you anymore. It's Jesus Christ who lives in you. Diba? That's why kailangan talaga sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, nawam, we are not judging. Hindi rin po kami perfecto. Pero kailangan po natin talaga na i-deny, maging ang sarili nating iniisip, gusto natin. We really need. Nakakatawa kanina, 'di ba? Pinag-uusapan lang natin 'to. Kahit kanina, 'di ba, Shiner? Kung wala kang time sa Word of God, ulit-ulitin mo kung di mo naintindihan, pakinggan mo, mag-worship service ka habang nagluluto, habang naglalaba, habang namamalengke, 'di ba? Sinabi kanina sa atin. Pero alam nyo ba,
kahit na ginagawa mo yan, tatanungin ko kayo, siguro naman kayo dalawa marunong magluto. Yes. Kahit anong luto, marunong kayo magluto, di ba? Oh. Kung ikaw, kahit anong luto, basta marunong magluto, kahit prito pa yun eh. Sige. Okay. Ngayon question, halimbawa nagluluto ka, tapos nakikinig ka ng Word of God. Nakapag-concentrate ka ba talaga na nakikinig ka ng Word of God? Hindi. Hindi talaga. Hindi. Kasi, ano tayo eh, dahil pinapakinggan mo, syempre ginagamit mo yung tenga mo. Pero sa part ng katawan natin, anong part ba ng katawan natin ang nagfo-focus talaga? Eyes natin. Eyes. Kung anong tinitignan ng mata natin, dyan nakafocus talaga. Kaya sa totoo lang, mahirap sa totoo lang, opinion ko po yun, pero mahirap talaga mag-focus. Nakikinig ka ng Word of God, tapos may ginagawa ka. Mahirap mag-focus. I think hindi mo talaga siya maano. Alam nyo bakit? Kasi napatunayan ko. Kasi yung misis ko, pinapakinggan yung podcast natin every morning. So, every morning. So, pinapakinggan niya every morning. Pinakinggan niya yung last podcast natin. So, every morning yon. Hindi, sabi niya, tama yun. Ako nga, ginagawa ko yun eh. Na, pag naglalaba, pag nagre-ready na ako ng umaga, nagluluto, ganun. And then, nag-experiment ako, sabi ko, talaga ba? Anong pinag-usapan namin nung podcast? Sabi ko. Sabi ng misis ko, yung about sa unang pag-ibig. Sabi ko, tama. So, ano nga yun? Tapos sabi ng misis ko, yung basta sa unang pag-ibig. And then, dun ko na-realize na, oo nga. Kahit na lagi mo pinapakinggan yung Word of God, pero kung busy ka na may ginagawa, hindi mo pa rin siya naintindihan. Sabi ko nga sa misis ko, ginawa mong background music yung podcast namin, habang nagluluto ka, habang naliligo ka. Which is, sa totoo lang, kahit kayo, gusto ko gawin yung experiment. Try nyo magluto, tapos makinig kayo ng worship service o kaya podcast. Let's see kung may naiintindihan kayo. Sa totoo lang, mahirap siya. Hindi kaya. Mahirap talaga siya. That's why I think much better, tapusin mo muna yung ginagawa mo. And then, sat down. Umupo ka, mag-quiet time ka, makinig ka. Focus. Yes, dun ka makakapag-focus. Kasi wala ka nang ginagawa. It's you and the Lord na lang. Same thing eh. Kahit sa prayer, 'di ba? That's why kapag nagpe-pray ka, naka-focus ka eh. 'Di ba? Pero minsan dati, alam ko ganyan tayo. Dati nung baguhan pa tayo, mas focus tayo nakikinig sa prayer ng iba. Kasi naririnig natin sila. So, alam mo, nade-defocus ka. May ganun, di ba? Lalo na, halimbawa nagre-review ka. Tapos maingay. Makapag-review ka ba? Hindi. Made-defocus ka. And I think, same to nung reaching forward na, if you are now looking in Jesus, just focus in Jesus. Hindi mo pwedeng pagsabayin yung harap tsaka likod. Wala kang biyakogan. You cannot see 360 degrees all around you. Diba? You need to focus only in the front. Yun yung kailangan nating makita. Kaya gusto ko talaga yun yung I have decided to follow Jesus. No turning back. Kasi minsan nababago natin lyrics eh. I have decided to follow Jesus, but I'm turning back. I'm turning back. 'Di ba?
we should really focus in the front. Wait, I'm turning back. Diba? Kailangan. Second, ito yung gusto ko part seek the things above. Diba? How to run well in our faith? Seek the things above. At nakakatawa, ito yung pinag-usapan natin last podcast. Kaya sabi ko, Lord, oo nga, wow. Napakapalad namin na ewan ko sa inyo pero masabi ko nung itinuturo to ng Panginoon, parang hindi naman sa pagano, pero sabi ko, uy, advance kami diyan. Pinag-usapan namin nung last podcast 'yan. 'Di ba? Nasabi doon, 'di ba? Where Christ leads you, you will follow. Where Christ reigns, you must submit. Kaya nga binigay yung Galatians chapter 2 verse 20, 'di ba? Kung babasahin natin 'yon. Galatians 2 verse 20. Sabi doon sa Tagalog, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Talks about our baptism again. At hindi na ako na ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. So tapos na tong mabautismuhan, tapos na. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ito na yung ipinamumuhay pa rin, ito yung namumuhay ka na si Jesus Christ na ang naglilid sa'yo. Kaya nga binigay na nakasunod na verse is Galatians chapter 3 verse 3 up to 4 na kung saan pinag-usapan natin last podcast, 'di ba? Colossians chapter 3 verse 3 up to 4 na sabi doon, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama na ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalwalhatian. It means now it's the process of bearing fruits for us. That while we are here, we are now living, 'di ba? Living the life of Christ in us. At kung titingnan natin in reality, 'di ba? Walang puno na pag tinanim mo ngayon, puno agad, may bunga kinabukasan. May process pa din. 'Di ba? Ewan ko yung mangga nyo dyan. Yung puno nyo ng mangga nyo. May bunga pa ba? Ubus ka agad Kinapaagad bunga. Di ba? Nung namunga, nasimot na. Nakinabang nga kami. Pero, pag tumingin ka ngayon, may bunga pa ba? Wala. Mag-wait ka ulit ng tinatawag na season. Season ng pamumunga. 'Di ba? Kaso sa ating mga mananampalataya, may season ba ng pamumunga? Like, etong kapatiran na to, ting February lang to Walang ganon. Namumunga to ito mamumunga to February. Ay, ito mamumunga to October sa Thanksgiving. Ay, ito yung kapatiran sa anniversary. Walang ganon, wala tayong season ng pamumunga. Ang sabi nga sa atin, di ba? Ano sabi ni Paul kay Timothy? Maging handa ka. Be ready. Season and not season. Same thing. So, hindi natin, yun nga hindi natin alam kung kailan tayo ba mamunga. But pero kung mamumuhay tayo na naglilingkod, taglay ang buhay ni Kristo, eventually mamumunga yan. Magbubunga yan. 'Di ba? Yes. Kaya lang minsan ata ang nagiging mindset natin atat tayo sa bunga Gusto natin magbunga agad. Kaya nga 'di ba, ang mali ng ibang mga mananampalataya, ang tingin nila sa bunga, mga na-invite mong kapatid, mga na-invite mong mga soul, binibilang. 'Di ba? Bunga daw 'yan. Bunga ko 'yan ganun pa, bunga ko yan 'Di ba? Dinaan natin sa literal na
quantity. Pero hindi eh. At para makapamunga nga tayo, sabi nga doon, we need to seek the things above, which is, yun nga, kung ano yung mga ginawa ng ating Panginoong Jesus, those are the things that, kumbaga, for above. Ito rin yung kailangan gawin natin. Kaya nga, mas maganda talaga pag meron tayong, halimbawa, nasa ministry ka and you want to do something for the ministry, you should pray it first. Kailangan mo talagang ipanalangin. 'Di ba? Kailangan mo nalangin. Nakakatawa, 'di ba? Wala pa kayo noon bago kayo dumating sa prayer room. Kinakausap ko yung mga kabataan na parte ng dance and tambourine. Kinakausap ko sila. Nangangamusta lang ako, sabi ko, kamusta? Kailan kayo sasayaw? Kailan kayo mag-ano? And then sabi nila sa akin, Sir, dapat nga may meeting kami ngayon eh. Kasi sabi nung leader namin, may meeting daw. Sabi ko, ba't nandito kayo? Wala naman yung leader. So, di ba parang, Di ba parang, paano yan? So, kailan ulit ang meeting niya? Sabi ko, gumano sila. Sabi ko, di ba, that's why we really need to check. Di ba? Kung yung ginagawa ba natin para ba sa Panginoon o para sa atin. That's why we need to pray. We really need to pray even lahat ng mga things na ginagawa natin. Kasi kung ginagawa natin to para sa sarili natin, para sa kapakinabangan natin, then I can say it's in vain. Because you're doing it for yourself. Hindi mo to ginagawa sa Panginoon. At ibig sabihin nun, wala pa ang Panginoon sa'yo because ikaw ang nakikinabang. That's why I encourage them, 'di ba? Sabi ko sa nila, yung sayo nyo dapat hindi matapos nung revival night. Make it a ministry. Kasi sa pamamagitan ng dance nyo, ng ginagawa nyo, maraming bata na sumasayaw, gusto sumali. And you can use that ministry not just to serve God, but also teach young children na susunod sa inyo, na makapaglingkod. 'Di ba? But you need to pray kasi hindi pwedeng gusto nyo lang. Kailangan diyan dedicated ka because if that is called ministry, then it's not yours. It's the ministry of Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ang maglilid niyan. Ang mangunguna niyan. Kaya nga 'di ba, hindi ako favor doon talaga kapag may ministry tas pabago-bago na schedule. Hindi siya maganda. It's a sign na you are pleasing people, not God. Kasi nag-a-adjust ka sa tao eh. 'Di ba? Nalungkot ako nung narinig ko 'yun. Habang naghihintay talaga ako para doon sa video namin, naririnig ko na parang pag hindi kayo pwede, sabihin niyo sa amin, kami mag-a-adjust. That's wrong. Sa totoo lang. Kasi kung pwede yun, dapat ang worship service natin 9 o'clock na. Kasi nahihirapan akong gumising na maaga. Tama ba? Dapat bang mag-adjust ang church sa akin? No. Dahil lang ba hindi ako pwede ng 7 dahil inaantok ako, kailangan mag-adjust ang church? No. I need to kill that mindset of me because yun ang old self ko. Ayaw bumangon ng maaga. And also, it's also a way, pwede natin sabihin, way to train you to become disciplined. Diba? You need to be disciplined also. Kaya nga tinawag tayong Kaya nga tinawag ng Panginoon yung mga alagad niya, disciples eh. Kasi dinidisiplina, binabago.
Pero kung ikaw ayaw mo sumunod sa ano at nag-a-adjust ang ministry sa'yo, ibig sabihin, ayaw mong mabago. Ang gusto mong mabago yung ministry. That's bad. So we need to check ourselves talaga na, are we seeking things above or seeking things what do we want? Diba? Again, parte pa rin yan ng pamumunga. Ang namumunga, hindi po instant. Eh di sana yung puno nila dyan, bukas may bunga na. Oh. Diba? Same thing sa atin. We need to really kumbaga ang tawag dito, check na natin yung sarili. Lagi sabi nga ng mga pastor natin, sawang-sawa na yung mga kapatiran, naririnig, old self, deny yourself, check yourself. Pero tama kailangan talaga Kasi kung hindi ka magiging mapagbantay, sandali, sa totoo lang hindi maganda. May share lang ako sa inyo. Actually, misis ko nakapansin. May nanonood kasi ako. May napanood ako. Actually, inaabangan ko yung palabas na yun. Pinalabas siya ng Friday. After ng Friday prayer meeting natin. And after nun, pinanood ko kahit madaling araw, kahit nantok ako. Alam niyo ba, sa sobrang gusto ko ng movie na yun, pati yung kanta, napakanta ako Sa sobrang gusto ko ng movie na yun. At ito nakakatawa. Talagang nag-engganyo ako, natuwa ko. Sabi ko pa nga sa misis ko, yung forma nung bida gusto kong gayahin. Oh. Tapos, kinakanta ko, binibiro ko yung misis ko. Oh, nasa kwarto kami nun. Mamaya, alam mo, sabi ng misis ko, alam mo, Michael, yung sinusunod mo, tanda mo, yung pinapanood mo, yung mga lalaking yun, demons yun, Alam mo, na-realize ko na parang, nga, no? Nawala sa isip ko. Na parang, demon sila, demon sila, parang ganun. And then, nung sinabi ng miss ko na, nga, demon sila. Nakita ko yung sarili ko na, kung di ka mag-iingat, kahit sa mga simpleng bagay, lalabas. Sabi ko, nga, tama. Pero yung mo, nag-enjoy ako. Panoorin yun. Gusto ko pang gayahin Kasi sabi ko, parang dineclare ko parang gusto maging demon. Sabi ko, hindi maganda. Tapos kanina talaga sabi ko, Lord, patawarin mo po ako. Hindi ako naging maingat. Tanggalin mo yung kaisipan na yun sa akin. Sabi ko, naging vulnerable ako. Sandaling, less than 2 hours. Sabi ko, kung di ka magiging maingat. Tapos papanoorin agad dyan. Gagaya. That's why, kailangan talagang maging maingat. Sa totoo lang, sabi ko, nga, no? Kahit biro yun. Nakikita ako ng miss ko, ganun ako. Sabi ko, hindi pwede. Nga, Lord, sabi ko, patawad. Even simple things, di ba, nakikita. So, we really need to, talaga, deny. Sabi ko, Lord, salamat. Kaya itong week na to talagang, nakita ko yung sarili ko, buhay pa. Kailangan talaga mamatay. Kumbaga naramdaman ko, biniba ko lang sandali yung cross, tapos sumayaw ko ng ganun. Sabi ko, nabitawan ko. Sabi ko talagang, we really need to be careful. Diba? Ano yung number 3? Para manatili tayo doon sa pananampalataya, sa katotohanan. Jan, ano yung number 3? Nasulat mo ba? Yeah. Be steadfast and run with endurance. Okay, anong sabihin nun?
Mm, Hmm. siguro pwede yun yung positive yung being consistent sa ginagawa mo. Ayun ako sa dito. Hindi lang being consistent, pero ginagawa mo, wala kang, wala kang sinasabi na grudge or wala kang siguro reklamo or kinaiinisan. Meaning to say, dapat ginagawa ito full-heartedly and Um, devoted. May tanong lang ako, bakit may nakalagay doon with endurance? With the dress. Hmm. Ano ba ang pagkakaintindi mo sword na endurance? Pagtitiis, anong daw yun? So, bakit ka magtitiis? Ah. Kasi 'di ba kailangan natin intindihin. Pag sinabi mo kasing be steadfast, ang ibig sabihin nun parang ano, 'di ba? Tuloy-tuloy, Continuous. continuous. Pero bakit merong endurance? Sabi pa nga dun run with endurance. Oh, ginagawa mo naman pala to ng tuloy-tuloy, pero sabi bakit run with endurance? 'Di ba? Bakit? Siguro tukso ng lumang pagkatao? Of course, 'di ba? Kasi kailangan. Sa totoo lang, Example mo. yung example ko, 'di ba? Pero kasi sige, kayo naman gagawin ko example. Sige, kayo gagawin ko example. Tatanungin ko kayo. Kamusta naman ang kamusta naman ang paglilingkod nyo? Kayong dalawa. Sa music ministry. Steadfast? Hindi. With endurance? Ganto na lang. Di ba? Kahit sa time, kahit sa time din kasi. Alam ko minsan talaga medyo na ano na rin kayo na parang pipindutin ko na to, sasabog na to. Di ba? And I think tama ka dun yung run with endurance. Kasi ang dami nakapaligid sa atin. Sa totoo lang. Hindi ko sinasabing yung mga kasama natin demonyo, pero sometimes kasi 'di ba, nagma-manifest din. And I think yung sinasabi dito na run with endurance, kailangan mo talaga silang hindi naman physically iwasan, pero para kasi malayo ka doon. Halimbawa, para hindi ka ma-compromise. Ginamit talaga yung term na run with endurance. Kailangan mo talagang layuan 'yon. Although physically hindi kayo lalayo, pero kailangan mong iwasan 'yun eh. 'Di ba? Alam ko minsan may mga ganun na parang yun nga yung minsan nag-iiba yung attitude mo kahit kasama mo siya. Tapos parang yun nga yung nawawala ka sa parang wala kang peace. Babalik tayo diyan yung time. Minsan talaga alam ko na actually yung naririnig ko yung conversation na may mga pumupunta, mayroong wala, tapos pag hindi kulang, wala nang practice. 'Di ba parang kahit na siguro ako nandun, mapipikon eh. Nag-effort ako eh. 'Di ba? Maano ka. Pero yun nga problema, dahil sa ganun nang nangyari, lalabas din yung luma mong pagkatao. Maano ka, mako-compromise ka. And I think ito yung sinasabi nga na you need to run with endurance. You need to overcome that. And tama yung sabi ni brother dyan na do things without grudge. Walang pagrereklamo. 'Di ba? Number 1 ako dyan eh. Pag may narinig ako na naman! Pag nasa ministry ako, bayan ako na naman, ako gagawa nito. Lalo na dito sa bahay. Dahil yung misis ko buntis. Michael, pwede ba ikaw maghugas? Isip-isip ko, pwede ba? Yung mga plato, basagin ko na lang, lagay ko na lang sa basura. Ako dyan? Masabi ko, number 1 ako dyan. Lagi ako may pagrereklamo. Sa totoo lang, nag-umpisa worship service, hindi gumana yung mic, sakit ng sound, nagre-reklamo ako, sakit sa ulo. Talagang yun. I cannot, Lalo na ako. Hindi ko ma-deny yun talaga na minsan ang sakit. Tapos kanina, nung nagka-problema sa mic, alam nyo ba yung asawa ko na-stress?
Dala ako. Sabi ko bakit ka stress? Sabi niya, kasi tignan mo yung pastor natin, nilalakasan na yung boses niya. Mabilis siya mapapagod. Ano ba kasi ginagawa ni God? Na-stress yung misis ko. Nagkaroon din ako grudge eh. Kasi 'di ba, kung hindi tayo magiging maingat, even in our worship service may aatake. Kung hindi tayo magiging maingat, sa totoo lang. Kaya sabi ko, kahit noong time na nakaganon na ako, parang, oh my gulay. Buti na lang, nakaboya mic si pastor, malinaw pa din. Kaya nga rinig ko nung pinapakinggan namin kanina, naririnig ko may pinagalitan eh. Ang linaw. Ang linaw. Pag pinanood yung worship service natin, Kaya nagre-review ko. oh, pag pinanood yung worship service natin, doon sa Kaya bandang, nagre-review. ano yun, malalagat? Oo, nun eh. Oo, promise, panoorin yung worship service. Yung bandang nagsasalita na si Pastor Manny, may na-mention na pangalan eh. Hindi ko na babanggitin, pero kasama natin. Ang linaw. Ang linaw sa Boya Mike. Ang Sino linaw. kayo mo nag-judge? Di ba kung hindi tayo magiging maingat, sa totoo lang. Kaya sabi ko, Lord, talagang Kaya nagkakasaribik talaga ako nun eh. Kasama ko nun. Nag-psycho, kasi buti nga naturo yung unang part talaga sa Lord, di ko talaga kaya. Kung tayo bahala, yung, kung sa sarili namin, wala talaga. Lord, baka mag-crash out ako dito sa harapan. Oo, kaya sabi ko nun, isip ko nun, ay, buti na lang mahina doon sa ibang nag-livestream. Kasi walang mic. Ang problema sa akin, ang linaw sa Boya. Sabi ko, kung sino po yung... Oo, kaya sabi ko, Lord, kung sino po yung na-mention, pagpalain niyo po. Tawa, pero kinakabahan ako nun eh. Ay, nako. Kaya talaga, kung hindi tayo magiging maingat, sa totoo lang, yun yung kailangan natin. Yeah, we need to be very steadfast and endure. Diba? Alam ko mahirap din yun na lalo na yun nga sa mga bagong kabataan na bautismuhan, diba? Nawa wag mawala yung love nila. Kasi darating talaga yun ano yan. Baka maranasan nila yung pagkakaroon ng grudge. So kailangan natin sila ipag-pray din. Sabi nga dun eh, kung ano yun ang umpisa mo, kailangan mo tapusin hanggang sa dulo. Diba? Kaya ikaw dyan, magiging basista ka hanggang kamatayan. Yun ang sabi eh. Diba? Sabi nga ng pastor natin, diba? Dalawa lang ang magtatanggal sa'yo sa ministry. Kamatayan or pag hindi mo na talaga kaya. Oh. Hindi ko na kaya. Diba? Yun ang sabi eh. What you have started, finish it until the end. Oh. Totoo. Ready ko na bang ibigay sa inyo yung podcast? Kasi pag namatay na. Kasi 'di ba? Ngayon, praise God, nakausap ko yung mga girls ng mga kabataan, 'di ba? Ipagpe-pray namin, i-open namin kay Pastor Manny at Pastor John. Gagawa rin kami ng bagong program na ang mga girls naman natin ang mag-share ng mga naintindihan nila, 'di ba? For 1 minute. Kahit paano maiksi lang. Hindi naman kailangan na mahaba. At least kahit paano ma-utilize natin yung binigay na platform sa atin ng Panginoon para makapag-share pa tayo ng gospel, ng message niya, 'di ba? Kaya lang, sabi ko sa kanila, hindi lang tayo starter pack, ha? Baka naman starter pack lang tayo. Hindi tayo starter pack. Ano tayo? Complete with DLC na, na tayo? Complete download with expansion with DLC hanggang dulo na. Hanggang sa matapos na. Wala expiration date yan. Kaya kailangan silang mag-decide. Ako din, kailangan kong mag-extra effort nun kasi ako ang magiging katulong nila. 'Di ba? Same thing 'yun. We really need to talaga finish it. Kaya nga I hope and I pray na
maging maayos yung mga ministry natin sa church, 'di ba? Wag i-lead ng tao yung mga ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, kundi i-lead talaga tayo ng Panginoon, 'di ba? Ano yun naman yung last part, Brother God, na way para manatili tayo doon sa katotohanan? Stay out of unbelief. Okay? Ano yun? Yeah. Ano yun? Sabi, faith without the word is parang wag stay sa hindi pagpapaniwala sa ating Panginoon. Kasi yun yung katulad lang na pag-usapan natin, ayun yung main core natin as a Christian. Na kasi katulad na sabi natin, di ba, na ninanap na ng Panginoon lahat. So kung wala tayong faith, para saan yung ginagawa natin, di ba? So kaya sinabi dun, di ba, na faith without the word is not faith. Kaya diba, yung word is Jesus Christ. That's why nakikita natin na kailangan talaga si Jesus. But ang nangyayari ngayon is parang lumalamang na kasi yung work eh. Parang tulad ng sabi kanina, diba? Parang iniisip nila kulang pa. Kasi walang faith, diba? Kaya we need to stay out of unbelief. And mention ko lang, sabi nga doon, 'di ba, yung verse na binigay sa atin din, isa doon sa mga verse na binigay is Hebrews chapter 4 verse 12. 'Di ba? Ito yung isa sa mga binigay sa atin. Kung babasahin natin, sabi dito sa Tagalog. Sabi dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at ng utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Dito tinutukoy yung Word of God as a double-edged sword. 'Di ba? Kaya nga I think kapag ikaw ay mayroong salita ng Diyos, imposibleng hindi ka tatamaan. Kasi nga double-edged eh. Pag tinanggap mo to, it's like parang alam mo yun, yung parang masakit pag tinanggap. Hindi naman ganun kasakit, pero I think may mararamdamang campaign. That's why kumbaga, accepting the word is also like parang you are, alam mo yun, you're being talaga, cut. Nakakatawa nga eh. Iko-connect pa rin natin sa John chapter 15 nung tinutukoy ng Panginoon Hesus na siya yung puno, tayo yung mga sanga. 'Di ba? At sabi nga doon, 'di ba, ang hardinero ay ang Diyos. At anong ginagawa ng isang hardinero para mamunga ang isang puno? Palagay nyo, anong ginagawa? Ano bang ginagawa ng isang hardinero sa puno para mamunga? Diligan. Ha? Diligan, tama ba? Yung diligan? Pwede. Fertilize. Fertilize? Pwede. Ano ulit? Ginagawa ng isang para mamunga. Nalagaan. Oo, pwede. Alang hindi niya alagaan. Kasi ganito yun eh. Minsan, hindi mo maiwasan sa puno na may mga part ng sanga na hindi namubunga. Kahit ang mangga, puno ng mangga nyo dyan, nung namunga, hindi lahat ng mga branches may bunga. Kaya anong ginagawa ng hardinero? Tinitrim. Tanggal. Kinakat. Para yung pinagputulan, may tumubong bagong sanga. And I think same siya ng Hebrews chapter 4 verse 12. Pag tinanggap mo ang Word of God at inaccept mo talaga
ng may pananampalataya, masakit. Kasi ititrim ka ng Panginoon. Kaya nga, tama yun eh. Hindi lahat ng nakikinig ng Word of God may naintindihan. Sabi ng pastor natin, di ba? Sometimes nga, habang naririnig mo, hindi naman talaga pumapasok eh. Di ba? That's why we really need to hear it again. Kung hindi kinaya ng isang beses, gawin natin pangalawa. Kung hindi pa rin kaya, gawin mo ng 3. Hanggang sa maintindihan mo. Kasi dapat may tumama eh. And it's like yun nga, double-edged sword. Dapat may maramdaman ka na, oy, teka. Oo nga, ako yun ah. Diba? Hindi ka pinapatamaan ng pastor. Yun ang kailangan nating maintindihan. Sa lahat po ng mga nakikinig po sa amin, kung kayo po ay nasasaktan sa pamamagitan ng pangangaral, diba? Huwag niyo pong isipin na sinasaktan kayo ng nangangaral. Si Lord po. Si God po ang nananakit. Sa pamamagitan ng salita niya. Okay. Kasi minsan ganyan eh. Pag tinignan natin ng pastor ng nagano, wala na. Ang tingin mo tuloy, yung nagsalita, yung word na binabasa mo, galing mismo doon sa nagsalita. Kaya, nagkakaroon ka tuloy ng galit. Fail ka na sa number 3. Magkaka-grudge ka. Oh, meron na agad. May grudge ka na. Ako na naman yung pinatamaan ni pastor eh. Ako na naman to eh. Ako na naman yan. Diba? Actually, ganun din ako. Ganun din ako. Ako na naman yan. Lalo na ako. Shoutout nga ako eh. Diba? Oh. Shoutout po sa'yo kung sino ka man, pero hindi ka namin papangalanan, God. So, ganun talaga, diba? Same thing eh. Talagang ititrim tayo ng Panginoon. Masakit siya. Kasi, kung iintindihan natin, diba? Masakit siya. Pag ikaw ang tinamaan. Sa totoo lang, sa lahat ng mga tinamaan po, sa mga sermon, sa mga worship service, masakit. Kung nasaktan po kayo, ako po magsasabi sa inyo, blessing po yan. Why? Ibig sabihin nun, nire-reveal ng Panginoon sa atin, hindi tayo namumunga. May part tayo na hindi namumunga. So, pinutol lang ni Lord. And yun nga, it takes also time, again, para yung part na yun tumubo. Hindi po pag pinutol ni Lord yun, may susulpot agad. Hindi po pwede. Kaya ang sagana ng ano, 'di ba? Alam niyo, nakapunta na kayo dito sa bahay, meron kaming puno dito sa harap namin sa may bintana. Sobrang mamunga yan, yung mulberry tree namin. Alam bakit? Lagi kong tinitrim yan. As in, hindi lang trim, as in putol lahat ng sanga. Hanggang yung katawan lang yung natitira. Pero dahil lagi ko siyang tinitrim, ang bilis niyang lumago. Ngayon, sobrang madahon siya. At ang dami niyang bunga. Sana ganun din ako. Kung pwede lang i-trim yung sarili ko, pero hindi, di ba? It's God who will trim us by His word. Di ba? And I think, ito yung bagay na maunawaan natin, na pag tinrim tayo ng Panginoon, katotohanan yun. That's the truth. Kaya nga sinabi doon, stay out of unbelief eh. Kasi ang nangyayari kasi, dahil tinitignan natin na tayo yung pinapatamaan tayo personal, ayaw nating pakinggan. At dahil ayaw nating pakinggan, hahanap tayo ng ibang tao na magsasabi ng magagandang salita na mag-aano sa atin, magko-comfort. Diba? Ganun ang nangyayari. We are finding people na magbibigay ng word sa atin na for compliment, for adoration, para maging maayos yung feeling natin. Kaya nga maraming galit sa akin eh. Oh, lagi ko naririnig yun. May lumalapit sa akin, ikaw naman, Brother Michael, ang sakit mo naman magsalita. Dahan-dahan ka lang. Sabi ko, hindi ko lang masabi, pero sorry kung masakit ako magsalita. Pero hindi ko naman hinahangad na ganun magsalita. Gusto ko kasi talagang ipunto na ganun. Diba?
And I think kahit ang Panginoon ganun eh. Pag may gusto yung Panginoon sa atin, hindi niya tayo ibibaby na, "Uy, alam mo, Brother John, iba ka na." Hindi ganun. I think hindi ganun. I think straight to the point na sasabihin ng Panginoon sa atin talaga. Kaya nga, yung isang talata na, 'di ba, yung may binasa sa atin na yung marami nagpalayas, sabi nila, marami mga mananampalataya lalapit, 'di ba? Sabi doon, Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo, napagaling kami ng mga sakit, cast out kami ng 'di ba, sa Matthew chapter 7. And then sabi ng Panginoon, 'di ba, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala, mga manggagawa na kasamaan. Do you think sasabihin ng Panginoon 'yun? Sorry ha. Kasi hindi kita kilala eh. I think hindi ganun sasabihin ng Panginoon yun eh. 'Di ba? And same thing, we should be blessed kapag yung word tinatamaan tayo. Kaya nga, totoo yun, dapat yung focus natin nandun sa word, hindi dun sa speaker. Let's still focus, kumbaga reach forward, na yung nagsasalita, ginagamit lang ng Panginoon. Pero yung word niya mismo, yun yung need natin, yun yung katotohanan. At pag may sinabi yung katotohanan, whether masakit yan, whether pagdidisiplina yan, whether compliment yan, kasi alam ko naman, hindi naman lagi tayong dinidisiplina ng Panginoon eh. Sometimes through His words, kino-comfort tayo ng Panginoon. Tama ba? Minsan, madalas pinapalakas tayo ng Panginoon. Pero kasama sa pagpapalakas na yun, tinuturo ng Panginoon yung mga mali sa atin. Para mabago. Diba? Kaya nga maging maingat din sana tayong mga mananampalataya, kung sino yung mga pinapakinggan natin. Lalo na ngayon dahil nga sobrang lakas ng internet, 'di ba? Ng social media. Oh. Ang dami-dami ngayon na pwedeng pakinggan through online. Oh. Yes. Kaya nga 'di ba nakakalungkot, sabi sa atin, 'di ba? Yung nangaral na 'yun na nagsabi na hindi sapat ang pananampalataya, ang biyaya, dapat may kasamang gawa. Nakakalungkot kasi yung mga miyembro niya maniniwala. Oh. Ang isipin nila, ay, hindi pa pala sapat na ligtas na ako, kailangan ko pa magtrabaho. Kailangan ko pang gumawa. Nakakalungkot. 'Di ba? Kaya maging maingat po tayo sa mga pinapakinggan natin. 'Di ba? We should really be very careful. Kailangan maging alert, yun nga, steadfast, maging kung hindi maganda yon, layuan kagad. Let's run. Layuan natin yun, takbuhan kagad natin yun. And then, let's continue to focus forward in Jesus. Diba? Kailangan natin ito yung paningin natin sa Panginoon. Tama ba? Kaya nawa, ako, na-bless ako sa worship service natin. Papasalamat nga ako kasi everyday nangungusap ang Panginoon sa atin. Pag may prayer meetings tayo, we read the Bible, 'di ba? It's like God is talking to us, 'di ba? So we really need to check. Alam ko naman na kung talagang maranasan natin yung pagkasilang na muli, yung total denying natin sa old self, mamumunga talaga tayo. Makakapamunga talaga tayo. 'Di ba? Sabi nga doon hindi naman lahat pantay-pantay eh. Baka sa atin meron dito may 100, may iba may 60, may iba may 30. Ang importante doon may bunga. 'Di ba? 'Yun ang importante doon. Kesyo, halimbawa ako konti, kayo marami. Ang importante doon namunga tayo. 'Di ba? Hindi tinitignan ng Panginoon ang dami. Ang sinabi lang ng Panginoon, mamunga. Makapamunga tayo. Of course, I think siguro yung mamunga ng marami, sila talaga yung, talagang, lalo na yung 100. I think yung mga mamumunga ng 100, yun na talaga yung totally dininay na yung sarili nila eh.
up until, hanggang sa kamatayan. 'Di ba? Kung gusto natin mamunga ng 100, dapat handa tayo mamatay. 'Di ba? Punta na tayo ng Pakistan? Sri Lanka? Bisitahin na natin yung mga kapatiran nating mga mananampalataya doon. Ready na ba tayo? We need to check talaga. Kung gusto natin mamunga ng 100. Ngayon nga, 'di ba, nabalita, ewan ko kung nabalita na yung balita, 'di ba? Nakialam na ang US sa away, sa gera ng Iran tsaka Israel. Tinarget ng US yung mga nuclear site ata ng Iran. 'Di ba? Malapit na dumating ang Panginoon. Kaya nga I think mas maganda to dahil habang let's say wala pa sa Pilipinas, talagang i-pursue na natin na maglingkod tayo para sa Panginoon. Ipakilala na natin siya, 'di ba? Yun nga, sa pamamagitan ng mga platforms natin, i-spread na natin, 'di ba? Kung ano yung mga naunawaan nyo sa mga tinuro ng Panginoon, i-spread nyo rin. Pwede nyo gawin, gumawa kayo ng video o kaya mag-post kayo ng mga natutunan nyo. 'Di ba? Ito na talaga yung time. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Kung ginagamit kayo sa praise and worship, edi kumanta kayo. Kumanta kayo para sa Panginoon. 'Di ba? Kailangan talaga, ito na talaga yung kailangan natin gawin kasi malapit na. 'Di ba? Kaya yun po mga kapatid, sa pagtatapos po ng gawain nawa nakatulong po kami sa mga nakikinig po sa amin, sa mga napag-usapan, sa mga naunawaan po namin. Hindi po namin ginagawa to para sabihin na we are there. 'Di ba? Pare-pares po kami, kayo rin po. Pare-pares po kami kagaya ninyo. We're still in the process, 'di ba? Na nasa proseso pa rin tayo na dumadaan pa rin sa pagtitrim ng Panginoon para mamunga, 'di ba? Sabi nga, 'di ba? Makikita talaga natin, makikita talaga yung buhay ni Kristo sa atin kung namumunga tayo. It will manifest in our life. Magbabago tayo. Sabi nga din, magta-transform tayo. Sabi nga sa 2 Corinthians, 'di ba? If anyone's in Christ, they are considered new creation. So bago talaga. Mababago talaga tayo. So hindi po siya hindi natin alam kung kailan. But there's process, 'di ba? Magbabago po talaga tayo. Kaya sa pagtatapos po namin, ini-invite po namin kayo. Samahan niyo po kami sa panalangin namin. Sige po, Brother God, i-lead mo na rin po yung ending prayer natin. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat naman sa araw na ito. Hinayaan niyo po mga friend naman na aming pakinggan naman yung mga salita. Panginoon, kami humingi yung mga friend naman ng pasalamat naman sa yung mga salita. Amen. Panginoon, tunay yung mga friend. Napakahiwaga naman na yung mga salita. Sa mga oras naman ng kahirapan namin na makatigasan naman na yung mga ulo. Kahit ang mga friend naman sa pagkakasala namin naman. Patuloy niyo po mga friend naman may nalabat sa inyo. Patuloy niyo po kayo tinutuwid naman sa pangkita naman na yung mga salita. Panginoon, patawarin niyo po kayo mga tunay yung mga friend naman, inangkin namin naman lahat ng mga bagay naman. Hinayaan namin naman yung mga sarili mataas sa mga friend naman. Patawarin niyo po mga friend naman. Tunay yung mga friend naman sa mga oras naman. Tunay yung mga friend naman, ginagawa namin ng mga bagay naman out of our own will. Panginoon, hayaan niyo po na ikaw muna mas yung mga buhay. Hayaan niyo po friend naman matupad naman sa yung mga buhay. Ang tunay na pag-bear ng fruits na magaling sa inyo, hindi mas pamagitan namin naman. Panginoon, hayaan niyo po na tunay yung mga friend naman sa aming mga buhay, katulad ng mga friend naman ng mga matuwid, ng mga tupa, mga friend naman, tayo yung mga friend naman sinalita.
Tunay Ama, kanilang hindi nakilala Ama, kanilang magawa Ama. Ama, hangad namin itong mga bagay na ito Ama. At tunay Ama, sa iyong mga sarili Ama, tuloy din mamatay Ama yung mga lumang pagkatao Ama. At tunay Ama, Fergan Ama, sa lahat Ama na yung mga gagawin mga bagay. At hindi ito galing Ama sa amin, kundi ang galing ito sa amin, Panginoon Jesus. Salamat Ama, Fergan Ama, sa araw na ito. Itulungan niyo po Ama yung mga kapatid na nakikinig Ama, Fergan Ama, through this podcast Ama. Kayaan niyo po mas kumikita ng fellowship na to. Patunay Ma, Fergan Ma, ikaw ang may dakila Ma, at tunay Ma, mapakilala Ma sa ang yung mapakilala Ma yung mga salita Ma, Fergan Ma. Amen. Tulungan niyo po Ma, maging kalakasan to Ma, sa bawat isa sa amin na Ma, at sabay-sabay kami lumago Ma. Sabay kami Ma, Fergan Ma, na tunay Ma, aming pati dinay Ma, at yung mga tayo Ma, sa yung mga lumang pagkatao. Amen. Ama, muli tayo nagpapasalamat Ama sa iyong dakilang pangalan. Salamat Ama sa pangalan po na kayo Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Goodbye po and God bless. Tunay nga'y laging ikaw ay tapat, O Diyos. Tunay nga ikaw ang aming kalakasan sa aming kahinaan, Panginoon.